Magandang araw sa inyong lahat. Kamusta po kayo muli? Ako nga pala ang inyong Kuya Rons at welcome dito sa aking channel at Ronski TV. Muli ko na naman pong ihahatid sa inyo ang ika-4 na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Ang Caretaker na si Lito. Narito na ang ika-4 na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Ang Caretaker na si Lito. Mula noon ay mas lalo nilang naiintindihan ang isa't isa at mas lalong nagiging close na nga silang tatlo, lalo na si Zach at si Vivian, dahil hindi na nga sila nahihiyang pag-usapan ang tungkol sa mga lalaki na dumating sa buhay nilang dalawa. Hindi naman nakaligtas si Lito sa kanila dahil pareho nga nila itong pinagnanasahan at napag-uusapan kapag nakikita silang dalawa, habang si Lito naman ay hindi alam kung anong haba ang balak nila sa kanya. Dumating ang araw at nagkayayaan nga itong si Vivian at Zach na magluluto ng pagkain nila para sa kanilang hapunan. At dahil magaling naman magluto si Zach, kaya siya na lamang ang gumawa habang si Vivian naman ay tinutulungan din ito. Ilang sandali pa at natapos din sila sa pagluluto. Kaya naman naghanda na si Vivian sa lamesa, habang si Zach naman ay tinawag na nga nito si Lito upang sumabay na nga sa kanila sa pagkain ng hapunan. Hindi naman tumanggi si Lito dahil sa mga oras na yon ay natapos na nga siya sa paglilinis. Sinabi niyang maliligo na muna siya at susunod na lamang ito, kaya hinintay na nga muna nila. Lumipas ang ilang minuto at dumating na nga itong si Lito at nakahanda naman ang pagkain nila. Kaya nag-umpisa na silang kumain at hindi naman maiwasan ni Lito na ginanahan sa pagkain nito dahil kakaiba nga at sobrang sarap ang pagluto ni Zach dito. Pagkatapos nga nilang kumain ay nagpahinga muna sila sa labas at nag-umpisang magkwentuhan. Halos napasarap na nga ang usapan nila, kaya ilang sandali pa kumuha na ng alak si Vivian at dinala ito sa kanila, at doon nga ay nag-inuman nga silang tatlo. Lumipas ang ilang oras at mag-aalas 12 na nga ng gabi. At medyo nalalasing na nga itong si Vivian dahil nagiging maingay na nga ito at panay ang hawak kay Lito. Habang si Zach naman ay tinitingnan lamang silang dalawa. Ilang sandali pa at medyo kakaiba na nga itong si Vivian. At mas lalong nagiging malandi na nga ito kay Lito. Habang napapansin naman ito ni Zach na para bang inaakit na nga nito si Lito sa mga oras na yon. Samantala, dahil nga sa sobrang kalasingan na ni Vivian, kaya tumayo na nga itong si Zach dahil medyo nakakaramdam na rin ito ng pagsiselos sa ginagawa ni Vivian kay Lito. Ngunit dahil sa sobrang lasing na nga itong si Vivian, ay natumbang nga siya at sakto namang papalapit si Zach sa kanya. Kaya tinulungan niya ito at sinabing pumasok na nga ito at magpahinga sa kanyang kwarto. Sa mga oras na yon ay nag-iisip din naman itong si Zach ng kanyang balak kay Lito. Kaya inihatid muna nito si Vivian sa kanyang kwarto dahil nakakatulog na nga ito sa sobrang kalasingan, habang si Lito naman
ay tahimik lamang itong nakaupo. Nang araw na iyon ay nakabalik na nga si Franco sa bahay nito. Makalipas ang 2 buwang bakasyon nito, kaya pumunta ito sa apartment upang sunduin si Lito dahil matagal na nga na hindi sila nagkita at nagtalik. Dumating nga si Franco sa apartment nito at nagulat naman si Lito nang makita siya, kaya napansin naman ni Franco na medyo nakainom nga si Lito at kinausap niya ito at sinabi nitong sumama nga sa kanya dahil sobrang miss na nga niya si Lito. Samantala, pinahiga na nga ni Zack si Vivian sa higaan nito at dahil excited na rin itong balikan si Lito dahil sa kanyang binabalak. Ngunit paglabas nito sa kwarto ay nakita nga niya si Lito at ang isang lalaki na sumakay sa kotse at umalis. Hindi naman alam ni Zack kung sino ang lalaki na kasama ni Litong umalis at bigla itong nalungkot dahil hindi nga niya naisagawa ang balak nito kay Lito. Kaya pumasok na lamang ito sa loob ng kanyang kwarto. Nakalipas ang ilang oras at mag-aalas 5 na nga ng umaga. Dumating naman si Lito kasama si Franco at doon ay napansin naman ito ni Zack na may sasakyang tumigil sa harap ng kwarto nito. Kaya naman sinilip niya ito at nakita nga niya na bumaba si Lito sa sasakyan. Ngunit habang sinisilip niya ito ay napansin din niya ang isang lalaki na nasa loob lamang ng sasakyan nito at ilang sandali pa ay hinalikan nito si Lito at maya-maya ay umalis na rin ito. Isang araw ay nakita nga ni Zack itong si Lito at sinabi nito ang kanyang nakita, kaya tinanong nito si Lito kung sino ang lalaking kanyang sinamahan at hinalikan. Hindi naman inasahan ni Lito ang tanong sa kanya ni Zack, kaya napangiti na lamang ito sa kanya. Sasagot na sana si Lito sa tanong ni Zack, subalit bigla namang may bumubusina at nakita nga ni Lito na paparating itong si Franco. Kaya sinalubong niya ito at nakita naman ni Zack si Franco sa mga oras na yon. Ilang sandali pa at ipinakilala nga ni Lito si Franco kay Zack na siya na nga ang may-ari ng apartment at doon ay medyo nagulat naman si Zack at binati na lamang nito si Franco at nagpakilala sa kanya. Halos tumagal naman ng 1 oras sa apartment si Franco hanggang sa sinabi nito kay Lito na mawawala na naman siya ng 2 buwan dahil pupunta nga ito sa Amerika at magbabakasyon. Kaya inihabilin nito muli kay Lito ang pag-aasikaso sa kanyang apartment. Nagulat naman si Lito sa kanyang narinig dahil hindi din nito inasahan na aalis siyang muli at mawawala ng 2 buwan. Kaya naman medyo nalungkot nga itong si Lito, ngunit alam niya sa kanyang sarili na wala namang namamagitan sa kanilang dalawa ni Franco. Pagkatapos ay umalis na nga itong si Franco at naiwan nga si Lito at si Zack sa mga oras na yon. Kaya sumapit ang alas 9 ng gabi at nakita naman ni Zack na umiinom nga ng alak itong si Lito at para bang malungkot ito sa mga oras na yon. Lumapit si Zack kay Lito at sinamahan niya ito, kaya nag-inuman nga silang dalawa.
Ilang sandali pa at nagkasarapan nga sila sa inuman at doon ay inamin lahat ni Lito kay Zack ang tungkol sa kanila ni Franco. Sinabi nito na tagapagbigay lamang siya ng ligaya kay Franco at wala namang espesyal na namamagitan sa kanilang dalawa. Bukod sa pinagkakatiwalaan din niya ito bilang caretaker ng kanyang apartment. Nang mga sandaling iyon ay nagkaroon nga ng lakas ng loob si Zack na tanungin itong si Lito kung papayag ba ito kung sakaling merong tunay na nagmamahal sa kanyang isang bakla at kung mamahalin din ba niya ito. Natahimik naman si Lito sa kanyang narinig at nakita nga nito si Zack na seryosong nakatitig sa kanya. Kaya ilang sandali pa at bigla nga siyang hinalikan ni Zack sa labi nito. Ngunit hindi naman pumalag itong si Lito at sinuklian din nito ang mga halik sa kanya ni Zack. Hindi na nga nakapagpigil pa ang dalawa sa kanilang halikan at mas lalong nagiging seryoso ito at tumagal pa nga ng ilang minuto. Hanggang sa dumating naman itong si Vivian at nasaksihan niya nga ang paghahalikan ng dalawa. Hindi naman ito pinigilan ni Vivian at pinabayaan na lamang niya ito at pumasok na lamang sa kanyang kwarto. Habang ang dalawa naman ay nagpatuloy at sa mga oras na yon ay nasa loob na rin ng kwarto ni Zack. At dito nga'y nagtatapos muli ang ika-4 na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Ang Caretaker na si Lito. Huwag niyo pong kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share. Muli, ako po ang inyong Kuya Ronz at maraming salamat po.